May mga aaminin ako sa'yo. Nung LDR pa tayo at nililigawan pa lang kita, hindi ko agad maintindihan mga sinasabi mo. What? Chinese pala yung jowa niya. Hi, I'm Kim, and this is my wife. Hi, I'm Audie, and today we're going to be reading Pinoy Reddit stories. Alright. And our first story comes from Ako Ba Yung or as we'd like to call it, Ako Ako Ba'y Ba'y Ga. Ga? Etong thread na to, ito yung PH version nung famous na Reddit thread na Am I the Asshole? Alright? Diving into the first story, Ako Ba'y Ga? Ako ba'y ga, kung wala ako, F25, balak magambag sa tuition fee ng kapatid ko, F22. Nag-video call kami ni mama nung nakaraan, pero bago niya end call, nagpahiwatig na siya na nahihirapan na siya sa pagbayad ng tuition fee ng kapatid ko. Mag fourth year college na siya next year and required magbayad ng field trip nila na halos 30K. 30K? Yung field trip ata nila sa, sa Okada. 30K? Magkakasino ka, Per 30K. person? Oo. Parang huling nag-field trip tayo kasi mga 1 decade ago pa, mahigit. Nagbago na ba ngayon 30K na? Grabe. Grabe naman yung jump from, let's say, Oo. 1,500 Kami before. parang meron pang mga 1.5, mahal na yung 1.5. Oo. Pupunta ka na nun ng EK. Oo. Sagot mo na yung EK. May gardenia pa, ganyan. Ano ba yung nakalimutan pinuntahan ko na. nila? Go Kaya nga ahead. 30K. Go ahead. And then, reading back, mag fourth year college na siya. Usually, pag college, wala namang Oo nga, no? field trip eh. Oo nga, Parang no? kanya-kanya. Anyway, continuing, dinaan ko na lang sa biro. Hindi nga yan mabait sa akin eh, bakit ako mag-aambag? Sabi ni OP. Well, hindi naman ako pinipilit ni mama, pero gini-guilt trip niya ako. Matagal ko naman na sana plano yun, kaso ganito napapansin ko sa kapatid ko. And then meron siyang mga konting receipt ng mga Ooh. something-something ng kapatid niya. Lumabas kami kasama ni Papa at siya lang ang nag-ayos ng sarili. Makeup and attire. Yan, naka-OOTD talaga. Botohan kasi yon. And napansin ko, hindi siya lumalapit sa amin. Nilalayo niya yung sarili niya as if hindi kami magkaano-ano. Grabe. Nung kapatid. Oo. Sobrang kinakahiya yan. Bakit? Ito pala. Oh, Bakit kinakahiya? kaya nga, feeling ko parang professional social climber kagad eh. College pa lang, nag-aaral pa lang. Okay. Social Okay. climber na. So far, Wala naman dun siyang sa A. story. Okay? Reading on, naisip ko na parang kinakahiya niya kami kapag may nakakakita sa kanya, nakakilala niya. Tapos, kapag may plano sila, lalabas kasama ng friends niya, 1 week ahead pa lang, magpe-prepare na ng outfit. Wow. Hindi siya outfit repeat. Hindi siya outfit. Hindi siya outfit repeater. Kaya weekly, almost brand new mga damit niya. Wow. Wow, 'di ba? 1 week ahead, 'di ba? Parang may may gala lagi. Oo nga. Ang naisip ko sa kanya para siyang nasa high society. You do you, girl, if that makes you pretty. Pero yung kakahiya mo, Oo yung nga. kapatid mo. Pwede naman feel good about yourself pero Yeah. walang naagrabyado, Yeah, natatapakan exactly. ganun. And then kailangan kung ano yung trend at mamahalin ay meron siya. Madali siya mauto sa mga TikTok yellow baskets. Wait, pero ano yung status ng family? In terms of what? In Like terms financially? Oo, ganun. I think hindi niya nabanggit, pero feeling ko nasa Middle class? middle class. Kasi kung na-afford niya kahit paano yung mga social climb ng ganung level eh. So, dapat kahit paano may backup ka ng konti. Feeling ko, nahihirapan lang sila kasi ang taas ng demand ng isa nilang anak. So, dapat... Okay. And then, next, one time, nag-request siya ng bagong sapatos kasi nagbakbak na raw. Pero nung nakita ko naman, hindi noticeable at kakapiranggot lang naman. Gusto niya lang pala bilhin yung shoes na may Bedo sa name. I forgot ano yun. Ano yung May? Bedo? 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 May Bedo sa name na shoe brand, apparently. I don't know. Bedo. Hindi ako Siguro, maalam sa... pang Gen Z. Pang Gen Z, hindi na We're pang Gen millennial. Z. We're Gen Z. Ah. 1998 is Gen Z. Ay, akala ko pasok na tayo sa millennial. Hindi. Ano yung mas bago? Gen Alpha? Lagi ako nalilito dun eh. Feeling ko millennial talaga tayo. Akala ko din. Kasi parang mas nakaka-relate tayo sa 90s kids. Andun kesa kasi dun sa mga yata early tayo sa 2000. transitional stage Oo, between nasa... late 90s tsaka early Mm-hmm. 2000s. Next, ayaw niya makita ng mga friends niyang mapera na galing lang siya sa hirap. Social climber atake niya, di ba? Yung mama ko, sa kanya lang kinakamusta kapag kailangan ng pera. Ipapa-adjust yung brace, tuition fee, or may luho na gusto ipabili. Kapag wala rin siyang paramdam kay mama. Kailangan ko pa i-remind na mga musta naman siya. Kapag siya'y naiiwan sa bahay, may konti akong favor na hindi niya nagagawa.
papakainin lang naman yung mga family dogs and cats. Sasaingan niya lang kasi may wet food naman na ako na binili. Kaso need pa i-remind at the end of the day. If hindi, ay hindi rin niya mapapakain. Kahit doon na lang sa simpleng chores, hindi man lang nakabawi. Hingi ka na nga na hingi. At least, at the very least, medyo mahihiya ka na magbida-bida man lang sa bahay. Contribute Oo, dun sa diba? household. Kaso parang so far dun sa story, parang wala talaga siya masyadong pakialam dun sa family other than yung sa self-image niya. Saka parang in-establish naman ni OP na hindi talaga siya kumo-connect with Oo. her brother. Well, sister. Sister, sorry. Pareho silang F. Yung isa 25 years old, yung isa 22. Which yung 22, adult na rin yun eh. Oo. Parang dapat start ka na maging independent na masustentan mo yung kung ano man gusto mong luho, ganyan. Pero kasi fourth year college pa lang siya. So understandably so, wala ka pa talagang, sariling, can't really depend on Oo. yourself. Yeah, sa bagay. But, the Kaya lang. boundary, Oo. Dapat live below your means lang, wag above. 'Di ba? Wag Don't- nating pilitin. don't pretend to be able to afford something that you can't. Oo. Sabi pa niya, hindi naglilinis sa bahay at naguhugas. Walang kusa sa gawaing bahay. Tapos, and then lastly, naawa naman ako kay mama kasi mahal rin yung tuition fee ng kapatid ko. Yung papa ko kasi maliit lang kinikita as maintenance. Kaya napupunta lang sa bills payment at grocery. Ako ba Tsaka yung... sa kapatid niya. Oo. Ako ba'y ga kung wala akong balak magambag sa tuition fee niya? Right off the bat, parang you're not the asshole Not kagad. the asshole. Very reasonable naman. Wala man lang pinakitang kahit anong reason para Walang redeeming kampihan. quality. Although syempre ang nagsulat nito si OP. So may konting bias. Although mahirap siya i-twist ng the other way kung ganito talaga kalala. Mahirap kasi dyan, hindi mo alam both sides. So parang madaming pwedeng maging misunderstanding. Pero kasi malapit lang sila sa age. Oo nga, 25 and 22. Akala ko parang 10 years gap, Oo, ganyan. oo, Na ganun. parang dumedepende ka na talaga kay ate. And then, nabanggit din ni OP, yung papa ko kasi maliit lang yung kinikita as maintenance. Tapos, before that, sabi nila, mahal din yung tuition fee nung school, nung college, nung younger sister niya. Usually kasi kapag nag-enroll ka talaga sa mga mala-elite na school, yung mga, yung mga classmate mo talaga mas yayamanin eh. Mga anak ng politiko, ganyan. Anak mayaman, anak ng mga negosyante. Siguro pag ganun talaga environment mo, madali ka may influence. The pressure. Oo, The pressure. na mag-keep up, di ba? to Keeping up with the belong. Kardashians eh. Oo. Oo. So para sa kanya, yung mga hinihingi niya, basic needs lang nung mga classmate niya. Kaso mahirap naman kung maging unreasonable dun sa kaya lang nilang i-provide, di ba? Lugi. Filipino culture kasi, it's a very complicated topic. Mm. So, syempre, as a responsibility, as a Filipino, Mm. na tutulong ka, mag-aambag ka dun sa Oo. tuition fee ng kapatid Oo. mo. Kasi- Regardless kung Yeah. pinapansin ka ba niya or Oo. whatever. Kasi mainly, ang isa sa primary na affected dun sa situation is yung mama niya at yung papa niya. Kasi sila yung sumasalo ng gastos nung younger sister niya. Kung di niya naman tutulungan, syempre, sinong mahirapan? Yung parents siya din, di ba? So, lugi. Hindi naman yung little sister niya yung direktang mapapunish ka agad. Di ba? Kaya medyo tricky. Basahin natin yung isa sa mga top comments. Ang hatol natin, you're not the asshole. Okay? DKG. Hindi ka, Dito. Hindi ka ga. go, go, go. Hindi ka Okay. Sabi nung isang Reddit user, you're not the asshole. Your sibling needs to cut her unhealthy spending habit. Mahal na ang tuition, maluho pa. Seems like na-spoiled ng kapatid mo. And also, field trip na 30K. OP. Awful talaga. Kaya nga, anong... Could she be lying? Baka sinesell niya as a different purpose. Kasi sa... If it's out of the country, sure, Oo. 30K. Ganun na ba yung field trip ngayon? Mga sa Japan na. Kaya nga eh. Dati Pero hanggang kasi Laguna lang eh. I don't think nasa elite siya Oo nga eh. Looking back, end the run. oo. Ganong level. Doon Pero maniniwala parang- ko na pwedeng potentially 30K or Oo. 20K. But even then, Kasi parang hindi ka naman mapapa-enroll doon with just a limited income eh, no? Yeah. Although ngayon lang talaga ako narinig ang field trip na 30K. So sabi nung nag-comment, OP, try to ask kung saan ba yung field trip na yan. Oo nga. At bakit ganyan kamahal? Parang placement fee. Oo nga, wala. Dapat may, may papel. Like sa high school, di ko lang kung pwede pa rin yung sa college. Pero dapat may info man lang Oo, na hindi. papel. Oo. Ito yung details ng field trip, ganyan.
na pwede mong ipakita. Although, I think sa age kasi niya, hindi na kailangan ng pirma ng magulang eh. No? College Although kung trip. kailangan niya ng pambayad, syempre kailangan niyang humingi ng paalam. Next comment. Ganun ulit, you're not the asshole of course. 22 years old na yung kapatid mo, matanda na yon. Kaya na niya maghanap ng work while studying. Need mo mag-save and invest for your future. Oo. Kasi ultimately, hindi mo naman talaga siya obligasyon yung sa kapatid mo. Pero as much as possible naman tayo, kung kaya tumulong, di ba? Bigay lang ng bigay. Basta within reason. Kaso kasi yung sa kapatid niya, parang binabaon niya sa utang yung buong pamilya niya para lang, and for what? Para lang ma-maintain yung self-image, di ba? Tayo naman yung pinaghihirapan nung kapatid niya at nung At the end of parents the niya. day, nobody's really going to care but you. Oo, mainly ikaw lang talaga. Ikaw lang yung nakakapansin ng lahat nung ginagawa mo. Actually, it happens more often than you'd think. Oh, Yung mga yeah. ganitong story. Oh, yeah, for sure. Feeling ko mas on the extreme side lang to kasi mas maluho talaga eh. Grabe. Moving on to the next story. Eto. Okay, game. Okay. Am I the asshole for walking out from my friends because they're late? Okay. Hi, I'm a looker here. LOL. LOL. And it's my first time writing my story. I, 22F. Are friends with Lara, 22F, Mika, 21F, Tina, 22F. Names are different for reasons. We've been planning to go out of town for a few months now, planning our budgets, planning our itinerary, etc. For context, I live in the Philippines. There is this Philippine culture that I hate, which is Filipino time. For Yeah, context, yung laging late, no? Oo. And then, ang bad trip kasi doon madalas, nino-normalize nila. Oo. Like pag late, okay lang yan. Filipino Expected time mo na. eh. Oo, Oo. Filipino time eh. Oo. Okay. So for context, Filipino time is other word for being late here. Me and Lara, we've been friends since high school, and we met Mika and Tina in college, and we were inseparable. I know Lara has this Filipino time problem since senior high school. She knows I hate it, by Dati the pa, way. no? But this trip was the last straw. Our call time is 4 a.m. because we need to get to our hotel by 8 a.m., our scheduled book time. And then get on the trips to different tourist spots and restaurants there. Now that the day has come, we're only commuting, by the way. I have arrived by 3:30 a.m. at our Ang meeting aga. place, ang aga. Oo. Very nice. And texted my friends. I checked our GC, and the timestamp of Lara's last chat is 3:18 a.m. So I assumed she's now getting ready. Open parentheses. Oo. By the way, I suggested our meeting place to be walking distance from Lara because Oh. of how late she sometimes is. Nag-compromise na pala sila Oo, beforehand oo. pa eh. We all know this. Guess what happened? I've been patient with them for a few hours. Few hours? Anong oras na? Few hours? I'm texting them where they are, and I'm getting various texts to wait for them. Wait lang be. So I waited. It was already 5 a.m. Ang tagal na niya dun. 5 a.m. The sun is rising. I was standing in that area for 3 hours. Grabe. 3 hours, 3:30, man. so dumating sila mga 6:30 na pasado. Yeah. Ang tagal. Ang dami na sana nagawa. No? Nakarating na sana kayo sa destination. Correct. They finally arrived. Mika arrived at 5:15. Tina arrived at 5:25 a.m. And Lara Puro late. Siya lang maaga. arrived at 6 a.m. Ah, I was fuming, but I was calm. It was supposed to be a fun day for us. It was supposed to be a good trip. They arrived squealing of excitement, like I didn't wait for them for 3 hours. I hear nothing. kaya, Not even a sorry we were late. Yeah. Instead, I At hear least. them cheer saying Filipino time, ha ha ha. Like what the f***? So, while they were talking about how excited they are for this trip, I just packed my things and went home without saying anything, which Umuwi left na lang. them confused. At this point, I don't care if they don't want to be friends anymore. Besides, even if they went on that trip, they got to find a new hotel because they wouldn't even arrive on time anymore. It was hard to book a hotel, by the way. So, am I the asshole? grabe. Isa talaga sa mga pet peeve ko yun. like I know. mentioned before. I know. Yung mga late talaga. And then, kapag late ka, at the very least, the least you can do is apologize para dun sa mga naghihintay sa'yo. And give a notice na, Oo, sorry, medyo update malilate ka man ako lang. ng ganito. Oh, like, kung alam mo naman,
4 yung call time pero nag-aayos ka pa lang. Pwede mo naman sabihin at least, uy, mga 5 na ako makakarating para at least hindi siya waiting blindly. 3 Diba? hours. O may inaabangan siyang oras na sakto. Natuto pa rin mo dapat, 'di ba? Parang meron din kasi akong friend dati na ganyan din talaga yung kinaiinisan ko. Siguro since beginning nung high school, mga 4 kami usually. And then kapag may lakad, siya talaga yung pinaka-hinihintay namin lagi. So Kilala ko yata. so kung ang call time 10 a.m., darating siya mga 12 or maaga na yung 11. Ako naman kasi usually kapag 10 yung meeting time namin, mga 8 pa lang or 9 nag-aayos na ako. Mabilis na naman kasi ako mag-ayos. Akala ko 8 or 9 nandun ka na eh. Nag-aayos pa lang. Lalo mabilis na naman ako mag-ayos. So for sure nandun na ako before 10 a.m. pa lang. So naghihintay na ako kagad. Expected ko maghihintay na lang ako ng konti tapos nandun na. Hanggang sa magme-message on the way na. Tapos 30 minutes na nakalipas, on the way pa rin. Although hindi naman malayo yung destination, di ba? Tapos pagdating parang wala lang. Parang, oh, hello, ano nang gagawin natin? Tara, kain na tayo. Walang, oh, hello. Sorry. Wala, oo nga, sorry, kanina pa kayo dito. Ang dating kasi niya naghihintay, parang very disrespectful, di ba? Parang hindi nire-respect yung time mo. Yung time mo. Parang, sige, okay lang maghintay ka dyan. Basta, on the way na ako, chill ka lang dyan, ganun. Wala man lang, sorry, sige, go na muna kayo, ganyan. Or baka nagugutom na kayo. Go na, sige, hahabol na lang ako. Or may pambawi after. Yung mga ganun man lang. Dalawa sila, yung isa, late din. Dalawa silang late. Yung isa, ganun, nagsasorry naman. So, parang after, okay na rin. Yung isa, hindi, parang, like yung na-mention dun sa story, parang, Filipino time, chichir lang. Parang wala lang nangyari, di ba? Si Lara, Yung late, yung pinaka-late. nag-adjust na yung si OP na malapit lang sa kanya. Kasi alam Kaya niya nga na, yun nga, Filipino time, Oo. late siya lagi. Ang lapit na nga eh. And even then, parang nakakahiya ngayon na parang, ay, nag-adjust kayo for Oo. me. Parang, alam mo yun? Tapos I think si OP din yung mostly nagplan ng trip nila, di ba? Parang oo nga. Nag-book ng hotel kamo. Oo. Tsaka nung mga ticket kung meron man. Yun na lang yung gagawin nila, mag-a-arrive na lang on time eh. Oo. Aside from yung contributions nila probably. So dapat with more respect kay OP. Lalo siya nag-ayos ng lahat. Yan, anong gagawin nila? Umuwi na. Oo. Wala, sayang yung buong trip nila. Oo. Ganun din dati kapag pagdating nung late na friend mo. Oo. Mababad trip ka talaga eh. Parang for a while wala ka sa mood eh. Kasi naurat ka na for 2 hours, 3 hours na naghihintay. So usually ang ginagawa mo na lang, either magagalit ka talaga or hahayaan mo na lang in the end. Para lang matuloy yung trip nyo ng Either masaya. way, ikaw lugi. Oo, kaya wala, ikaw pa rin yung naghintay kahit anong mangyari. So pagdating niya parang, sige, okay na yan para mag-enjoy pa rin tayo. Ganon. So after a while, kakalimutan nyo na lang. Kaso ang problem, kahit i-bring up mo siya, next trip, ganun pa rin. Yan pa rin. Parang si Maring Lara din, ganun eh. Sabi niya, since senior high school, di ba, ganun na siya. Oo. For sure naman na-bring up na sa kanya yun at one point, at least once or twice, di ba? So, decision niya na yun. Active decision niya na yun na ma-late. Hindi na siya maging coincidence that much. Ganun kadalas, di ba? Kasi kung like, they're 22, right? Oo nga, 22 na pala. They're 22. So, senior high school. Oh, at ano least ba? a few years na Anong yun. age bang senior high school? 18? So, kung nag-college tayo, 18, oh. 18 17, and 18, ganyan. Ilang years Oh, may a kang few years ka na ganun. para mag-mature pa. Oo. Lalo especially kapag nag-step into the real world ka na, kumbaga, dun sa mga work and jobs. Mas strict na dyan sa time, syempre. Hindi mo na pwede dalhin yung ganyang habit doon sa work. Kasi wala, hindi ka natatagal kagad. Ang dami mo ng late. Yung sa amin nga, parang 5 minutes late lang. May may reprimand na kagad. May warning na, gano'n. Or usually sa iba, kapag na-late ka ng 5 minutes, tanggal na yung whole hour mo. Wala nang bayad yung whole hour. So, 7 hours na lang yung paid mo for that day. Kaya kailangan i-correct niya din yan sooner or later. Okay. Diba? Let's read some comments. Yeah. Not the asshole. I can't stand when people are late for a planned time. I went out with a guy for a few months, and almost every time I would get an "I'm sorry, babe" text that he was Sorry na going to lang. be late. Oo. It's even worse if it's for travel. I would have left without them. Mauna ka na talaga eh. Lalo ko ikaw yung nagbayad, sayang Ikaw naman. nagpakahirap. Not Oo. even ikaw nagbayad, but like ikaw yung nagpakahirap Yeah, to time- arrange everything. Oo. But then again, we don't know if she arranged everything. Time and effort pa lang eh. Lalo na kapag out of town or out of the country even, yung trip. Kapag na-late ka nun, usually masisira na yung buong araw ng itinerary mo eh. Yeah. Wala na.
magiging cascading effects na siya dun sa the rest ng mga plans mo for that day. Kaya sayang. Ang dapat i-normalize is you're never on time, you're either early or late. Diba? Exactly. Oh, Yeah. Tapos, very may good. nakikita pa ako, they try to defend it na, Mm. what do you call this? May quote yan from a movie na, I'm not late. Mm. Everyone else is simply early. And I'm like, okay, are you the queen though? Yung ganyang mindset na intindihan ko for teens at least. Kasi may phase in life na feeling mo talaga sa'yo nagre-revolve yung buong mundo. Pero as you mature kasi and grow old, as you socialize with more people, nakikita mo na, everyone's doing their best. Everyone has their own story. Ganyan. Yung sa time, conscious ka din kapag nagmamature ka na, kapag may naghihintay sa'yo, di ba? Ang tagal. Excusable sana if it's like once or twice. Oo. And may valid reason. Yeah. Either you could be honest, like late ako nagising, Oo. or Yung traffic, viable naman siya half the time. Oo. Kasi hindi mo Depende. din naman mapapredict even if you leave early. Kaso yung kay Lara, walking distance na lang. Hindi ka na Exactly. pwede matraffic nun. Exactly. Na late ka pa rin. Grabe. Yung sa traffic naman, more or less understandable kapag malala talaga. And then, ginawa mo na lahat ng makakaya mo on your end para umaga, pero na-late ka pa rin dahil sa traffic. Yun, reasonable yun, di ba? Parang umalis ka na ng 2 hours early, pero na-late ka pa rin. Okay lang yan, understandable. Parang pagdating nyo, sige, okay lang yan. Oo nga baka napagod ka sa traffic, ganun lang. Kaso kung kasalanan mo talaga, late ka na gumising, ang bagal mo pa kumilos, nakaka-bad trip talaga. Yeah. Kaya, si Maring Lara, at saka yung kanyang other sidekick na late din. Or asshole. Another comment here, not the asshole. People who habitually show up late are, what's IMHO? In my honest opinion, IMHO. Okay. In my honest opinion. People who habitually show up late are IMHO, just In my honest blatantly opinion. disrespectful. Yeah. They show no remorse for how their Kaya nga. actions impact you. Yeah. Wapakals dun sa time mo. Parang, kanina ka pang 3 a.m. nandyan. Tapos dumating Okay lang, siya ganun 6. lang, wala lang. Diba? And at 5:30, siya 6 na, 6. Six na. Si Maring Lara. Yung iba, pwede pa 5:15. Lalo kung nagsabi. 5:20, oo. And mas malayo sila dun sa destination, diba? Sa meeting place. Sabi niya, my gut on this is that Lara talked to the other two into this to prank you. If you want to salvage anything, talk to the others independently Kaya- to get their side. Lara is not someone I would want to associate with if she constantly demonstrates she feels she is more important than you with this Filipino time bullshit. Grabe, conspiracy, no? Parang pinagtripan ka Oo lang nga pala. eh. Na maliit. Hoy guys, Ganging up on maya na kayo you. pumunta para maghintay muna itong isa Oo. nating Pagtripan natin friend na siya. nag-effort nung trip natin. Oo. Kakaibang trip Pero tama din naman na kailangan niyang kausapin at least for the last time para Yeah. lang ma-clear up. Yeah. Kung ano bang tingin nila dun sa issue. Sinasadya ba nila? I Ganyan, hope or they di sadya? talked after though. I Oo hope they nga. talked and I hope they resolved O kasi it. bigla na lang siya nag-walk out Kasi Biglang umuwi. kung senior high pa kayong magkakaibigan, Oh, so ngayon, probably madami college kayong na sila ngayon, no? Madami kayong napagdaanan together. So I hope, you can resolve it. So yeah, not the asshole. Definitely. Yung mga late talaga Pwede pa naman na never too late. It's like your biggest pet peeve. If someone asks me, anong pet peeve ng asawa mo? Being late. Oo. Like that one time yung sa salon. Yeah. Ang appointment nyo is like 5 p.m. Yeah. And then dumating siya 7 p.m. Yeah. And then pagdating niya, parang gano'n na siya. Oh, hello madam. Ito na gagawin na natin. Wala man lang sorry. Ganyan. Like, madam, anong gagawin natin sa buhok mo? Ganun lang. Hindi man lang niya in-acknowledge na super late na siya, gabi na. Pasensya Ako nun- na, ganun. Oh, ako nun parang urat na ako na Nakita ko nga eh. ganun na ako. Nanggigigil na ako sa loob Pero as much as possible, kinokontrol ko lang para yan. Yan lang. Wow. Para peace. Maintaining my peace of mind. Stoicism. Pero syempre minsan may limit din. Parang ang sarap talaga pagalitan lalo kapag twice or thrice na. Yung mga una, kaya baka ngayon lang. Oo. Sige. But like it happened thrice, I think. Oo nga, sa same person ba? Siya din ba yun? Same person. Or akala ko ibang salon na? No, same person. Same salon. Siya pala yung problem. Siya yung asshole. Okay, next story. Still from Ako Bayga. Ang title niya, Ako Bayga,
kung hindi ko ipaswipe card ko sa manliligaw ko. Right off the bat, parang sketchy na kagad kasi manliligaw pa lang, di ba? Tapos Okay. papaswipe na kagad. Let's Well, hear it. anyway, let's see yung story. I, 23F, and my suitor, yung manliligaw niya, 26M. Okay, mas matanda ng mga 3 years. Have been dating for 10 months now. He's not officially my boyfriend. I'm still in my last year in college, while he's working now for 4 years na. Graphic artist yung work niya. He's a great guy, not gonna lie. But his financial decisions are kinda red flag sa akin. Ayan. Background kay OP, I'm a graduating student from a known university. My parents' allowance is my source of income. My allowance is more than enough for my daily expenses. Since I condo naman in Taft. Wow. Napunta siya sa Taft bila, pati yung accent napunta sa Taft eh. Since I condo naman in Taft. Ang galing. My family has a successful business. And my parents always taught us to be financially responsible. Okay, tama. Good lesson. Good parenting. Buti na lang. Tapos background naman nung BF niya, he's from a family with financial problems. Mostly because of poor family planning and bad financial decisions. Usually talaga, ang laki ng effect kung ano yung kinalakihan mo, no? Ibang-iba yung magiging mindset mo from opposite ends. First family ng mom niya, 9 silang magkakapatid. Parang ano, rich dad, poor dad. Oo. Magiging magkaiba talaga kayo ng mindset. So sa first family ng mom niya, 9 silang magkakapatid. Sa first family pa lang yun, ah. And sa second family naman ng mom niya, 4 naman yung kapatid niya doon. So, 13 yung kapatid niya. Hindi kasama siya, 13 na. Okay. Wait. So sa first family, 9. 9 silang magkakapatid, including yung boyfriend niya. Yung 9 sila. boyfriend. Ito yung background nung boyfriend na niya, yung 26M. Okay. Okay, so sa first family ng mom niya, 9 silang magkakapatid. Kasama siya. And then sa second family naman ng mom niya, 4 naman yung additional na kapatid niya doon. So 13 na sila. Ang dami gagi, pwede na kayong ano pwede niyo? Sobra pa sa apostles eh. Kasama na si Jesus. Wala kang maisip na 13. 12 lang eh. Tapos, yung maliligaw ko, yung firstborn, kaya napilitan maging breadwinner. So, ang babata pa pala ng mga kapatid niya nun, kung 13 sila, and then 26 siya. Ang youngest nun, siguro mga nasa 10 plus pa lang, di ba? Or maybe even younger pa, kung Damn. magkakalayo yung pagitan. Damn, 9 and... Isang baby pa nga lang, ang laki na ng gastos mo eh. Oo. Paano may maintain yung ganong karaming bata, di ba? Lalo kung nahihirapan na kayo to begin with. Well, anyway, eto na pala. Ang pinakabata sa kanila is around 1 or 2 years old pa lang. Baby pa lang. His biological father died when he was 16. And yung stepfather niya naman is tamad. Hindi tumutulong sa bills. Ang trabaho pala ng nanay niya is recruiter ng mga gustong mag-DH. I think domestic helper, like OFW, no? Sa ibang bansa, okay? Bata pa lang daw, tumayo na siya sa sarili niyang paa. And hindi na daw nakikialam sa poor financial decisions ng mom niya. Okay? When we first met, he was just broken up with his girlfriend of 4 years. And he's also, Like freshly out of the 4-year relationship? oo, I guess, sabi niya he was just broken up eh. So, recently lang probably. And he's also taking a break from his draining job. Naku, buti pwede. Oo Pwede nga. siya huminto. Lalo kung marami nakadepende. Pati yung mga younger siblings niya. He said he was pursuing his dream of opening his own clothing line. And this runs in basketball, which he organized. Okay. Yeah, maganda naman. You do your dream, di ba? As much as possible. Pero at least meron siyang mindset of like having his own business. Oo. Wish ko lang sana maging practical siya and safe Okay, let's see. doon. Let's see. Kasi 'di ba, mahirap mag-take ng risk Ng risk. sa business kung ang daming nakasalalay sa iyo. Oo. 'Di ba? Paano At kung tapos nag-quit siya ng job. Then he started Yeah. the business. Yeah, I don't know kung ano yung tinutukoy niyang taking a break from his draining job. Pwede ba yun pause lang? Baka Or naman quit meron talaga? siyang savings. Resign talaga? May savings siya. Sana. Kasi as a breadwinner ng big family, usually wala ka talagang may ipon eh. Madidrain ka talaga every cent. Pero kasi graphic designer, malaki ang kitaan dyan, di ba? Oo, kung madiskarte ka. Oo. Especially sa mga freelancing. Kung nakakuha ka ng high-paying clients. Oo. Di ba? But anyway, at first, medyo skeptical ako na how can someone take a break from his job with no one supporting him and just his savings to live by? Ba yung tanong natin exactly. On my end, my dad never took a break from hustling or just take a break when things get stressful. Then again, sa family ko lang ata naka-instill yun.
So, fast forward, he drained his saving midway ng break. Oh, no. So, hindi na kagad nagkasya. Dapat, pag nagbe-break ka, dapat nag-plan ahead ka eh. Gaano kaya katagal kakasya tong savings ko? For example, meron kang 3 months worth of savings. Dapat, dun pa lang sa last month or 2, naghahanap ka na ulit ng pang-resume, na pangbawi. Di ba? Kaso ito, kalagitnaan pa lang nung intended break Wala niya, na. ubos na kagad yung savings. Going back. Okay, going back. So his mom borrowed money sa kanya, which is way more than he can lend sa mom niya. Yun lang. And left him with little to no money. So he was forced to go back to the workforce as a graphic artist. So, na-short siya kasi his mom needed help. Yeah, I guess. O umutang ng more than sa kaya niyang ipahiram. Okay, Kaya so naubos not kagad. out of bad financial decisions. So, it's more of... Yeah, I guess yung mahata ka talaga nung situation nyo di ba? And then sabi dito nakabalik naman siya dun sa work niya. Buti, So I no? guess parang freelancing lang din. Sa Depende sa iyo kung gaano ka kadalas mag-work, 'di ba? Kung gaano karaming commission yung ite-take mo, ganyan. Wala pang 1 month nakakabalik siya. He resigned kasi feeling niya mina-micromanage siya and toxic daw. Then he got a new job and wala pa din 1 month, nag-quit na ulit dahil toxic na naman. He keep on hopping from one work to another. Okay. Yun lang. Ano ba yung mga nahanap mong work lagi? Usually kasi kapag gano'n na karami, mapapatanong ka, sino ba yung problem? Baka siya pala yung toxic, no? Kaya walang tumatagal. Kasi usually, kung hindi ka naman lapitin ng drama and stuff, most of the time at least, may iwasan mo naman eh. Like, hindi ka magiging entangled sa mga ganon. Although, maraming situations na you can't help it eh. Kapag ini-impose talaga sa iyo yung ganong situation from your colleagues, workmates, especially from higher ups, 'di ba? But anyway, sa family nila, mahilig sila maghiraman. To the point na yung only source of income niya, yung laptop, nasira ng kapatid niya. Kung saan siya nag-work as graphic artist, 'di ba? And walang panggawa yung kapatid niya. Syempre, to be expected. And his mom is not paying for it daw. Then again, Oh, no. I was looking at another way para makabili siya ng laptop. O buti, kahit pa paano si OP tumutulong dun sa boyfriend niya. And remembered, meron siyang car na pinahiram niya sa mom niya to recruit people. I suggested na since work from home yung setup niya, ba't di niya ibenta yung kotse? And behold, binenta na pala ng nanay niya without his knowledge and took all the money from it para ipagamot yung kapatid niyang may problema sa mattress. Grabe lang. Isipin mo, pinahiram ka ng sasakyan at tapos bigla mong binenta. Hindi mo man lang siya hinatian. Kung nakabenta mo ng 100K, di ba? Tig 50K man lang kayo para may nakuha siya. Lalo, It's understandable kung emergency, it's a medical emergency. oo. Pero the fact that you weren't even noticed, Oo. Like kung kailangan, di ba? Understandably, like you said, baka pwede mong ipaalam, ito para sa kapatid mo. Baka pwedeng ibenta na lang natin to para may panggamot tayo. At the very least, ganun man lang, di ba? Siguro naman kung mabait siyang kapatid and wala talagang ibang choice, mag-go naman siya probably. Di pero ba? sabihan mo muna. Oo, grabe, Kasi sa kanya yun. First off, pinahiram na nga sa'yo eh. And mostly ikaw na nga yung gumagamit, di niya na nagagamit. Tapos, binenta niya pa. Siguro, katagalan, inakala niya, sa kanya na lang talaga. Parang binigay. No. Pili ko ganun na yung nasa isip niya. Kinonfront naman ng manliligaw ko yung nanay niya. Ay, oo nga pala, manliligaw pa lang pala to Kaso parang, Para silang ang hirap na kagad parang ma-entangled ang sa ganito. long term na nila nga. Oo. Ganun na. Parang deep ka na dun sa problems nila, no? Kahit manliligaw pa lang. Kinonfront naman ng manliligaw ko yung nanay niya. Pero iniyakan lang siya and sabing need daw nila maghati sa pampagamot ng tita niya. Di naman sila close ng tita niya. Wait. Okay, Oo. binenta yung kotse. Hindi pala kapatid nung manliligaw, kapatid nung mama niya. So, tita niya. Tita nung manliligaw. Okay. Okay. So, hindi niya direktang kapatid. Binenta niya, tapos sinabi sa kanya, kailangan mo akong hatian? Kinonfront naman ng manliligaw ko yung nanay niya, pero iniyakan na lang siya and sabing need daw nila maghati sa pagpapagamot ng tita niya. Hindi naman sila close ng tita niya. Oo nga, no? So, parang hinihingan ka pa rin ng kahati dun sa medical expenses, no? The audacity. I guess talagang madedrain kang Binenta yung kotse mo, Oo. tapos hiningan ka pa ng Hoy, panghati. kulang pa eh. Oo, kulang pa. Pengi pa nga ako konti. It's No. selfish of the mom. It's selfish of the Oo mom. nga eh.
no? Kasi okay lang naman, syempre, kung kapatid mo yun, regardless kung close kayo or hindi, kapag may medical emergency, you will Oo. help. Yeah, and But, she wasn't in a place to help. mm, Tapos, dinamay niya yung anak niya mm. without him knowing. Oo, tapos dadaanin ka lang sa Iyak. Oo, oo, oo. Siyempre, as a son or daughter, maawa ka pa rin eh Oo kahit naman. anong ginawa nung parent mo kapag nakita mo nahirapan na or ganyan umiiyak. Parang at the end of the day, Ang hirap niyan unless talaga. kaya mong pigilan talaga na ganun, pwede mong tanggihan Oo, kaso may ipit ka talaga. oo. And naturally magi-guilt trip ka. Mm. And then again, he drained his saving from the little break he had from work. And him lending his laptop sa kapatid niya and breaking it. So yun yung mga dalawang cause ng problem niya. So at first, I tried helping him out. Finding ways kung paano siya makakapag-work without buying a laptop. Ang unang pumasok talaga sa isip niya is makiswipe sa friends niya. Since wala pa siyang credit card at wala siyang paycheck to apply sa credit card. Gusto niya daw makiswipe para makabili ng brand new MacBook Pro. As expected, wala nagpa-swipe sa kanya kasi over the limit na daw sila o kaya kakabili lang ng appliances, ganun. Hindi ako nag-volunteer makiswipe siya sa akin kasi sabi nga nila, don't lend money you can't afford to lose. So, syempre, practical lang and realistic, di ba? And girl, sabi niya, and girl, hindi ko kaya magbayad para sa bagong MacBook Pro. Oo nga, syempre. Plus, nangliligaw pa lang siya. Oo There's nga, no hindi pa nga ganun commitment, there's ka-serious no eh. relationship. So what more? Kapag naging sila na, so ibig sabihin, okay, Oo. dagdag breadwinner, Oo okay, nga. dagdag source. Katagalan, parang kapag nagbigay ka sa kanila once or twice, Mm. prone sila masanay doon eh, no? Oo, oo, oo. Parang magdedepend na sila kaya kagad sa'yo in a way. Parang, uy, Eh, sa, pwede pala eh. sa girlfriend mo, baka pwede Mm. makiswipe na ulit. Mm. Ganyan, hanggang sa maging habit na nila. And then, madadrag down ka in the end. Yun lang. Isipin mo, maayos yung Mm. parents mo, your Nga eh. family's okay, and then all of a sudden, you meet a Mm. guy, and then you Tsaka get pa, into the situation. na mo problema ka pa tuloy. Oo nga. So, ang ending, Oh, nakikihiram. wait, kahit Oh, naman, even if he's a great guy, like, sure, ang hirap kasi parang, ayoko ma-cancel. Pero kasi, like, sure, he can be a great guy. But oo. at the end of the day, you have to ask yourself, is he able to be a partner? Not even like provide for me, but is he able to be my partner? Yeah. Diba? Yeah, reasonable naman, 'di ba? Although iba naman kasi kapag kilala mo personal yung tao, na mabait talaga siya, Oo ganito wala kang naman. Oo. masabi. Pero kasi at some point kailangan mo maging realistic dun sa magiging future nyo. Like, ganito ba yung magiging estado namin in the next 5, 10 Exactly. years? Exactly. Ganito pa rin ba? Am I marrying into So, this would you family? want that? Yeah. 'Di ba? And actually, kung tutusin, marami namang other great guys around. Kailangan mo lang Yeah. maghanap. Yung sa manliligaw niya naman, may chance pa para ma-turn around niya yung life. Mukha namang ano Ang eh. hirap lang, no? I guess the breaks he was having, ano na siya, compiled from work, from the family. So, I guess hindi din kita masisisi. And Oo. nakikita mo naman sa kanya that he's trying. Oo, You yeah, know? yeah. He's trying. For the record, parang nag-e-effort naman pala talaga siya. Oo, oo, oo. Akala ko, dun sa, nung simula ng story, akala ko parang batugan talaga siya. Oo. Tapos dumedepende. Yung pala siya yung breadwinner. Oo. And dun sa big family nila, I guess talaga nakaka-drain emotionally, mentally, lalo na financially. Lalo you're in the same house. So parang gusto mo lang mag-break talaga at huminga. Ang kaso nga lang, hindi siya possible. Yun yung mahirap talaga na real life situation. Gusto mo man mag-break, hindi afford. Although sana makabangon pa silang lahat. So ang ending, nakikihiram siya sa akin ng MacBook ko na ginagamit ko sa school. Sana hindi niya masira. Nakikistay din siya sa condo ko, rent-free. LOL. LOL. And sa 7 months na nakikistay siya sa akin, ang tagal na. 7 months na silang live-in. Manliligaw pa lang, di ba? Once lang siya nagbayad ng kuryente. Pilit ko pa na maghati kami. Once lang di siya nag-grocery kasi wala daw budget. Nadidrain na ako. Now, nasa province ako. Hiniram niya laptop ko for work niya. May upcoming final defense ako. And mag-out of the country ako for a month. Gagamitin ko din siya for my classes abroad. Naghihintay ko na ibalik na sa akin yung laptop kasi online defense namin. Pero hindi nakaramdam. Ayaw na ibalik. Yun lang.
Yun kasi mahirap pag pinahiram mo eh. And then knowing na kailangan niya yun. Okay, medyo nawawala na yung understanding ko kay, Ah, kay ang hirap eh. Mandiligaw. I guess trying to put my foot in my shoes, Put your foot in your shoes. trying Put to your take foot his in my place. shoes. Feeling ko at some point mas pinipili mo na lang maging asshole para lang matuloy yung work, ganon. Kesa ma-stop yung work, 'di ba? Parang parang alam mo naman na hinihingi niya yung laptop. Pero deep inside parang wala, hindi ko pa kayang ibalik. So hindi pa siya maka-reply. Feeling ko ganun yung nangyayari sa likod niya. Pero either way, wala, mali talaga eh. Dun sa POV ni OP. Sana naghiwalay na sila. Hindi ko lang kung may update eh. Kawawa si OP. Kawawa si OP. Oo nga eh. Like ngayon pa lang, 'di ba? Sabi niya nade-drain na daw siya. Oo. So paano pa Hindi after naman dapat. a few years? Oo. Nag-live-in na nga sila eh. Kaya nga. 'Di ba? Tapos, wala siyang contributions, okay, understandable. Oo. Pero yung sa laptop na hiniram mo, and then sabi ng girl, nililigawan Oo mo, nga eh. Ang hirap eh. No? na meron siyang something important. Mm. May defense, very important. Mm. May work, may studies. So, it doesn't really negate Oo. yung need Oo. niya. It's- Because it's- first it's of a all, reason. It's hers. Oo. It's hers. It's a reason pero hindi siya excusable pa rin. Hindi siya valid reason, di ba? So sabi niya, so ngayon nagtuturn ako if papahiramin ko ba siya ng pera pang bili ng second hand na MacBook Pro since 2 months pa lang siya bumabalik sa work and di sapat yung pera niya. Feel ko kasi pag binawi ko MacBook ko ngayon sa kanya, magre-resign o tatanggalin siya sa trabaho kasi wala siyang laptop. O nga naman, wala ka na talagang magagawang work at all. But it's not your responsibility. Oo nga eh. Yun yung mahirap talaga. Parang, ito na yung mangyayari in the future. Nagkakaroon ka na ng glimpse ng future na wala, sa'yo talaga magdedepende. And kapag bumagsak, damay ka na rin. At that Tapos, point, it's your fault. I guess kung It's gano'n OP's nakatagal, fault na. oo, Kapag kunyari, hindi pa rin siya umalis dun sa situation with all of the red flags and all of the things, all the reasons to leave, then it's your choice. oo nga eh. Feeling ko, she can't help but feel guilty kapag iniwan niya. You know? Parang feeling mo, malulugi yung buong pamilya pag iniwanan mo. Kaso, ayun, same thing. At the end of the day, hindi mo naman siya obligasyon. Kaya, well nga, papahirapan mo lang nga yung sarili mo. Yung relationship, bakit hindi niya sinasagot? Oo, ginost na lang. Bakit tinatag along niya, pero hinayaan niya mag-live Oo, in sila? hindi niya sinasagot as girlfriend, boyfriend. Oo. Oo nga naman. Oo. Well, I guess tama naman. At least hindi siya nag-commit ng next level. Pero nag-live-in sila. Oo. Bakit hinayaan? Dapat, Ano yun, roommate? babay na lang. Uy, hindi na tayo vibe. Ganon. Although, syempre yung financial matter naman can be a complicated matter. So, syempre dito sa context na to, ganito yung nag apply. So, maybe for some other situations, iba naman yung context. Diba? So, Just for baka this hindi siya oo. specific story, Oo. specific scenario. Okay. So, moving forward, nalaman ko din na 9 months na yon. May mga pinagtataguan pala siya na hindi niya binabayaran ng utang. At isa doon, yung ex niya for 4 years. Ayun pala eh, parang alam mo na yung mangyayari sa'yo. Oops! Okay. Sila umabot ng 4 years. Same ending. And then, Nagbabayad pa siya ng oo. utang dun sa... konting introspection lang makikita mo, yan din yung magiging future mo Please probably. tell me hindi niya pinahiram. Sige, tapusin natin. Also, last December 2024, nagpasabay siya bumili ng shoes from Japan. O, di ba? Inabunuhan ko muna, pero nakauwi na ako sa Pilipinas at 7 months na. Di pa din bayad. Wala daw kasi siya work. Pero babayaran niya naman daw. Pero nakailangang promise siya na babayaran niya sa sweldo. Wala pa din. Yun din. So parang nagpabili lang siya. Hindi ka pa natuto at this point eh, no? Kaya nga. Kapag nag-abono ka for him, parang expected mo na dun sa situation niya na hindi niya yun mababayaran, at least Not hindi soon. ka agad. Oo. Oo, di ba? Doon naman sa manliligaw niya, kahit may full intention siya na bayaran, hindi pa na siya excuse na, ay hindi, next sweldo na lang. Ay hindi, next sweldo na lang. Hindi naman kasi enough ang Oo. intention lang. Kasi hindi naman mauubos yung bayarin mo. Ang ano lang dyan kay Mandiligaw, why the heck are you going to ask her to buy for something that you know you can't afford? Oh, yeah.
Ngayon bumabalik na yung sabi kanina ni OP na doon sa family ng manliligaw niya, family ng poor financial decisions. Like ito, nagpabili ka pa ng sapatos sa Japan. Reasonable naman na gusto mong bumili ng stuff for yourself, 'di ba? Every now and then. Kaso if hindi talaga kaya ng means mo and ang maapektuhan din is yung work mo, madaragdagan lang yung utang mo, hindi naman worth it. Hindi mo maihil yung inner child mo kung naghihingalo na yung adult you, 'di ba? So nade-drain na kasi ako, sobrang stressful ng buhay niya, 'di ba? And bakit parang walang solution? Ganun ba talaga kapag galing sa ganong status ng family? Less opportunities? Or is it because he also got the financial problems his parents has? Ako ba iga? Kasi parang kahit marami akong resources, hindi ko siya mapaswipe ng card ko dahil pangit background niya sa akin sa financial decisions niya. Ako ba iga? Kasi I wanna leave him. Any advice on your take on this? Di ba? You're not. Nade-drain na kagad siya. Doon naman sa tanong niya na, ganun ba talaga kapag galing sa ganong status ng family? Iba talaga yung opportunity. Kaso a lot of people naman, depende sa'yo. Depende sa diskarte mo, sa kakayanan mo. Kaya naman makabangon eh. Lalo, nakakapag-work na siya as a graphic artist, ganyan. Marami pang way eh, para makaahon sila dun sa cycle nila. Siyempre first, kailangan nila mag-cut down ng expenses. Although, tingin ko, konti na lang yung maka-cut down nila. Kasi marami talaga silang needs, di ba? And necessary na expenses with ang daming mouths to feed. Kailangan niya cut out yung mga once na lang talaga for a long while. Hindi naman permanently. Di ba? Hanggang sa makabangon lang siya. And then unti-unti, bayaran niya yung utang, ipon ng konti. Sabi naman niya dito, nakaipon siya before, di ba? So probably kaya niya yun ulit. Makaka-move on pa siya forward kapag nag-move forward siya with better financial decisions. Kayang-kaya pa. Kasi may skill na siya eh. Kailangan niya lang yung pagtiyagaan pa. Huwag na siya mag-break ng mag-break. Kasi nababawi din yung naipon niya ng konti. Madadrain na magiging negative na kagad, di ba? Lagi kong naririnig to eh, na basta magpursige ka lang, yayaman ka, or Oo. magsasucceed. Not really always. Hindi siya 100% oo true. eh. Iba-iba kayo eh. There ng are situation people eh. na hardworking talaga sila, Oo. na kumakayod talaga, pero hindi talaga makaahon. Oo. Not because they're lazy or hindi Oo. enough yung ginagawa Definitely, nila. oo. Diba? Oo. So, it's not always, but in his case, Oo, in this context in talaga. this context, Kasi proven na eh, na may skill siya, nakaka-work siya, ng magandang work. Kasi yung graphic artist, malaki talaga yung potential eh. Depende na lang sa limitations mo, di ba? Doon naman sa iba, ang nangyayari kasi talagang blocked talaga by life itself. Talagang kahit anong gawin nilang pagtsatsaga, naharangan ng anumang burden doon sa situation nila. Na out of control na nila, of course. And then, merong update. oh, Shit. May update. Edit. I took my MacBook already. Yan, nabawi niya, buti na lang. Nice. And ghosted him. Nice. Babay na. Alright. Minulto niya ng ganun. "Ooh." Minulto niya ng ganun. Tapos sabi niya, since I'm in the province, paano niya nakuha yung laptop kung nasa province siya? Since I'm in the province, I didn't let him stay sa condo. So I changed my door locks and informed the guard sa condo. Okay, smart decision. Yeah. Kasi baka Mamaya nga naman, mag-squat sa, oo, sa condo. baka i-deny ng manliligaw. Oo. Hindi, kami pa rin. Oo. I've reached every single one of your comments. And honestly, I want to thank you guys for making me realize that enough is enough. The end. Nice. Alright. Buti naman. Happy ending. Ngayon makakahinga na siya ng maluwag. Oo nga, wala na siya. Natanggal yung... bigla siya nagkaroon ng, ang dami niyang anak bigla. Oo nga eh. Bilang nagkaroon siya ng 13 na Oo. siblings-in-law. Pati yung nanay. Oo, kasama. And all. Ito, basahin natin yung konting comments. Sabi nung top commenter, info, manliligaw pa lang, pero technically magka-live-in na kayo. Hindi sumagot si OP sayang. Sabi naman doon, you're not the asshole, pero medyo syunga ka. Sabi nung nag-reply, oh God, this. Unang-una, bakit mo siya binibigyan ng entry to you nang wala pa kayong label? Live-in na tapos hindi pa kayo. Seryoso ka ba? TBH, ginagamit ka na lang yan. Huwag magpakasyunga, OP. Oo nga naman syempre kung Period. nakaka-rely siya sa'yo, di ba? I-question mo din kung yun na lang ba yung habol niya sa'yo eh. Kung love ka talaga niya,
or nandun sa path na yon. Hindi ka niya hihilahin into Oo. that situation. Mas ipoprotect niya yung peace of mind mo. Kung alam niya na how draining it Mm. is. Or at the very least nga, hindi ka niya idadamay ng ganun Oo. sa problems niya. Oo. Parang mahihiya pa siya Oo. na, "Ay, hindi, ako nang bahala, kaya ko to." Baka ganyan din Oo. ginawa niya sa ex niya. Oo, yun nga yung sabi. Di naman niya sinabi directly. Pero baka safe to assume na kaya din sila nag-break. Ganun din yung Kasi kinalabasan. binabayaran pa niya, di ba? Hanggang Oo, ngayon. sabi may I utang pa mean, daw siya dun sa ex niya na 4 years mm. Hanggang ngayon, di pa binabayaran. Probably mga 1 taon na nakalipas. It would be so funny kung nag-reach out yung ex. Oo. Because, Nag-comment din, no? oo. Hoy, ang laki ng utang sa akin yan, ha? Oo. Ito talaga si Michael, eh. Mm-mm. Gaganyan. I don't know if it's appropriate to share, but, di ba, I had an ex. Mm. Ganyan din siya. Oo. Palahiram. Baka, Hoy, Taps, ikaw muna. Ganyan. baka makita. So, Okay lang. Anong, I don't know. hindi inamin niya. So, okay, yung ex ko, ganun siya na parang ako lang lagi gumagastos, Oo. ganyan, sa food, whatever it is. Tapos walang bawi, no? So, at the time, okay, whatever. Boyfriend ko sige. Mm. Kaso, parang sumusobra na wala talaga. Nawili na. Parang I can't remember na may binayaran siya for me. Wala man lang kahit once, no? I can't remember. Kahit ice cream man lang, I ganyan. can't remember. Tapos he had the audacity to cheat on me Grabe. with his ex. Hindi namin alam pareho na kasi sabi niya sa akin, sabi sa kanya, break na daw kami. Ganyan. Buti na lang nag-reach out sa akin yung ex niya. Oo, hoy, break na daw baka talaga kayo. Nag-reach out sa Sabi. akin. And then, nalaman ko na ganun din siya doon sa ex niya. Laging ex niya yung nanlilibre, laging ex niya yung... Kayo pala to, eh. Buti iniwan mo na. Iwan mo na yan, no, kininam. So, yun. So, parang ganun siya. Diba? Oo. Ang kapal. Saan mo nakukuha yung Yeah. audacity, And then no? after that, I met my husband. So, Hello. hello. Okay, so the next story, this came from Philippines expats. Ano yun? Expats. May description yan, yung about. Foreigners living sa Pilipinas. Ah. Nakikibasa daw siya. Okay, sige. Oh, next Alright. story. So, may nagtanong, what's your biggest what the fuck moment here in the Philippines? One of the experiences, Mm. sabi niya, getting invited out to a dinner at a diner-style restaurant by my ex and thinking so nice of them to treat me to a night out. Parang mahulaan ko na yung ending nito, eh. Inimbita siya ng Hold pamilya. on, let me just, Alam- let me. sige. Could you just, Mm. Can you once, just please be cool? sabi niya, about 20 of her friends and family, Ang I dami. suppose, showed up and gobbled about 8K pesos worth of food in about 20 minutes. 20 And, minutes, grabe, gutom na gutom. Hindi man lang pinatagal, eh, no? Uy, enjoy naman natin to for a whole hour, yung food. 20 minutes. Ganon, talagang. And soon, it was just me and the waiters left in the area we were sitting in. I was then presented with a full bill for everyone, smiley face. I don't think anyone said a word to me the whole time. Kaya, nakakahiya. There were lots of similar type scenarios, some avoided, but yeah, probably a solid example of why she is my ex. Haha. Grabe. Nakakahiya naman na parang, ay, hala, sama ka dito sa dinner namin. Andito kaming lahat, buong Siya yung pamilya. magbabayad. Ay, oo nga pala, ikaw nga pala yung magbabayad. Kaya nga, ang lakas ng loob. Tapos Grabe. 8K na mo. Oo, in 20 Sana, minutes. hindi ko lang bakit ganun sa iba, eh, na parang pag nagka-afam Oo. na jowa yung anak nila, Oo. bigla nilang, ay, ililibre tayo niyan, no? Dapat hinintay naman nilang yun mismo yung mag-imbita kung ililibre man sila. Or kaya, Or wag na lang. socialize with him. Treat him like a family, treat him like a friend. And then, maybe, have the decency to act like you're gonna pay. May pagpapanggap man lang. Parang ganon. At the very least, no? Oo. Magpanggap ka man lang na aabutin mo yung cheque. Oo. Hindi talagang, It's better to Iniwan, to no? like have a white lie. Like, sorry, kulang yung pera. Grabe. So, syempre, if, yun blatantly talaga. yeah, Hoy, ikaw iniwan na magbabayad. lang, tapos walang, Isipin mo, hindi siya umorder sila ng kinausap. umorder sila ng mga malalaking platter. Oo. Tapos kinain na lang ng 20 minutes lang, gobble, gobble, gobble. Tapos, Tapos tumakbo na. maya-maya, Eat and run. ay, magsi-CR lang ako Tapos isa din, ay, magsi-CR din ako. Wait, nasan yung girlfriend? Bakit ang naiwan Nawala na din. lang?
Siya, tsaka Oo yung nga, hindi niya waiters. nabanggit. Hindi. Sabi niya kasi ang Sabi naiwan na niya, lang siya, yeah. tsaka yung waiter. Soon it was just me and the So, naalala waiters din. left in the area we were sitting in. Talagang sinulat na lang siya ng, ng Oo girlfriend niya. nga. One last meal, sabi. Humirit pa. Buti naman, hiniwalay niya na kagad. May nag-comment, okay? Someone Oh, commented, ano sabi? that is ghetto or the Philippines squammy, squatter, poor behavior and definitely a red flag. Glad she's your ex. Hehe. Sorry about that bill and you were a victim of opportunistic behavior. Mm. And then, sabi niya, I wish I could say that is rare, but it's not. I saw someone in another group say some friends invited him out to do island hopping, only to discover he was left with the bill for all of Again, them. nakipag-outing pa, no? Tara, outing tayo. That's messed up. Tapos, That's messed up. dun sa restaurant, paano ang gagawin nila kung hindi nagbayad yung AFAM? For example, ang binayaran niya lang is yung kinain niya mismo. Sinabi niya sa waiter, ay, kuya, ako lang, ito Kuya, lang yung kinain ko, ito yung babayaran ko. KKB, ah. Tapos sila nasingilin mo dun sa iba. Paano kung ganun? Anong gagawin nila kung wala Kaya silang nga. dalang pambayad at all? Kaya nga. Maghuhugas pa sila ng pinggan. Ganun ba yun? Nakakahiya. Alam mo, yan yung nakita ko din sa ibang threads. Actually, dito din sa expats na thread. Meron ako isang nakita, just a quick thing, na sa Japan naman. Oh, Sa Japan, Pinoy. may Pinoy sa Japan. Anong ginagawa? Tapos, ang baboy, na Ay, parang, grabe. hindi. Oo. Kasi parang kung san niya iniwan yung, like kunyari, sa yung cart, sa grocery, Oo. yung basura niya, iniwan lang niya dun sa cart. Mm. It's like, it's Japan. It's Oo nga not, eh. Kahit naman, dito kasi like, makikita mo Oo. talaga siya here and there. very obvious naman yung difference sa Kaya culture nga, and yun. sa discipline. Pero, in our experience kapag pumunta ka dun, almost immediately, mahahawa ka dun sa discipline nila eh. Ikaw yung mahihiyang mag-iwan ng kalat kahit saan. Nung nag-Japan nga tayo, parang kahit man lang anything, naghahanap talaga ako ng basurahan. Laging, assume mo, laging clean Kahit as sa you go. restaurant. Oo, Oo. laging liligpitin. Oo. Lalo pa kung yung mga nakabalanda ng cart. Piling ko pag titingin ng kakagad nun eh. Lalo yung mga old Japanese people in some cities. May iba talaga yung nila, iba pa yung mindset nila. That's right. Mas strict pa. Yeah. Talagang mas They're apathetic. Remember the time where I fell sa train? sa train. I sa fell on a platform. train. I fell on a platform on a train Oo. in Japan. As in, lumusot yung paa kong ganun dun sa gap. Oo, Kasi ang sa laki pagitan nung ng gap. platform Oo. tsaka ng tren. Oo. And mind you, medyo malaki medyo thick yung shoes ko that time. Pumasok so, pa rin, ibig no? sabihin, malaki talaga yung butas. Buti wala masyadong nabibiktima nun. Hindi ko din alam Sanay eh. na siguro sila. Oo. Nanibago ka lang. Oo. So, nung lumusot yung paa kong ganun, my body bended in a way na hindi dapat siya mabend. So, kaya- imagine my leg supposed to be ganyan ng bend. Oo. But it was bent Pabaliktad. that way. It don't bend that way. It don't bend that way. Okay. Last story. Ito naman, Sorry, I'm na. hungry. Recently ko lang to nakita eh. Meron palang top award na binibigay dun sa mga Reddit post. No? Top award. Ganyan. So itong post na to meron siyang top award. Actually, madalang ko to makita eh kahit sa mga foreign na Reddit threads. Currently, meron siyang 13K upvotes. Nice. Which is very big Good on para you. dito sa thread kasi usually malaki na yung 1K na upvotes, 'di ba? Okay, so medyo mabenta to. From Of My Chest PH. Umiyak yung girlfriend ko dahil sa inamin ko sa kanya. Oh. Anong inao mo dun? Okay. Ulit nga. Ulit nga. Wait lang. We were stuck in the usual Alabang traffic when Out of My League by Stephen Speaks started playing in the car. And I'm out of your league. Baliktad pala. And you're out of my league Put your once lips like again. this. Yun ba yun? Hindi mo naman sinusuportahan eh. Ay, sige, ano Hindi nga? ba yun yun? Yung and you're out of my league once again. Hindi ba yun yun? Baka, oo. Oo. Parang high school ko pa ito huling narinig. Well, anyway. And I swear, that song still hits. Ipe-play ko na lang. Out of my league once again. Oh, yun nga, tama. Okay? And I swear, that song still hits. Lalo na when you're sitting next to the girl you once thought you'd never have a shot with. Oh.
Wait, She smiled. ganun ka ba sa akin? Oh, every day. Nagugul. Stop! Katabi pala kita. She smiled when it came on. We both started singing na wala sa tono, laughing at how bad we sounded. But in that moment, everything just felt right. Uy, Familiar. familiar. Safe. Then, I looked at her and said, alam mo, kahit 8 years na tayo, hindi pa rin nagsisingkin sa akin na kasama na kita. Di ba? Parang nandun ka talaga, di ba? Hindi pa rin nagsisingkin sa akin na kasama na kita, na pinili mo ko. Na binigyan Ikaw mo pa ng- yung sa ano, Oo, yung, ako yun. yung DJ sa radyo. Yung mga nagbabasa ng mga love letter, Oo. na pinili mo ko. Oo. Na binigyan mo ng chance yung tulad ko. She laughed and said, ang drama mo. Pag anime, ano yan eh? Bakero! Ganon yung pag anime. Ay, weirdo, ano ba yan? Weirdo. Ganon yun. Tsundere pero Filipino. Hoy, ang drama mo! Ganon, may attitude. But I wasn't done. May mga aaminin ako sa'yo. Nung LDR pa tayo at nililigawan pa lang kita, hindi ko agad maintindihan mga sinasabi mo. What? Chinese pala yung jowa niya. Hindi. Siguro, ito, ang lalim ng vocabulary mo. Chinese? Hindi. Ano joke ba yan lang. kasi? Joke lang Inventador? kasi. Sabi niya kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Oh, so sabi niya, ang lalim ng vocabulary mo. Ang dami mong English words na never ko pa narinig. Parang supercalifragilistic, ganun pa. Expialidocious. Kaya habang Ay, mali. Kaya habang nagchat tayo, may nakaabang akong Google tab. Kunwari, gets ko agad. Pero yung totoo... Google ko. Oo. Pero yung totoo, ayoko lang mapahiya sa'yo. Tumawa siya ulit. And I kept going. Hindi naman talaga ako mahilig mag-aral dati. Napaka mabarkada ko, alam mo naman yun. Pero dahil alam kong overachiever ka, I really tried to keep up. Dahil ayokong ma-turn off ka na may bagsak ako. Oo, di ba? At least, ito yung mga tipong good inspiration talaga. Correct. Like kahit high school pa lang, kung ganyan naman yung mindset nyo with each other, okay, pwede Na mong... nagsastrive oo, ka to be, better. Oo, para dun sa partner mo. Yeah. And for yourself, syempre. So, sabi niya, nagka-scholarship ka sa Ateneo. Alam kong di ko kaya yung ganung level. Pero I did my best para makapasok sa State University. Hindi ako mahilig magbasa dati, pero I read summaries of the books you used to rant about. Effort yun, ha? Kahit yung summary lang eh. Kasi minsan, nakakatamad na yung kagad. Di pa, they don't bother to at least do that. Yeah. Or kahit sa anong hobby nung partner mo. Kahit gaano kababaw, hindi sila nagda-dwell at all. So, sabi niya, minsan, nagda-download pa ako ng crack at skim ko yun overnight just so I could keep up and rant with That's you. so sweet. Oh, diba? Parang, siyempre, alam niya na ito yung gusto mong pag-usapan. And they're 8 years. Oo nga eh. You're Oh, yeah, 7 yeah. years, but like, we're Oo nga, still, Almost 8 years. yeah. 2018? Ito Oh, next year pala mag-8 years. Right. Huwag kayo maniniwala dun sa mga nagsasabi na pag tumagal na kayo, wala nang pakialam sa yung partner. Ibig sabihin, you're with the wrong person. Oo, depende naman siya sa inyo eh. Kasi hindi naman siya fairy tale lang eh. Of course. Realistically, it's work. Yung relationship at all. It takes some level of effort and time and understanding para mag-push through siya ng maganda. Until 5, 10 years hanggang 50 years kayo. Iba kasi parang 1 year pa lang, no? Within the serious relationship. Annoyed na kagad. Oo. Parang, kada gagawin, hoy, kasi ikaw eh. Gano'n na kagad. Naka-attitude. Kita ko dun sa TikTok, merely the presence of their partner, Oo. iritang-irita na sila. But, no, really, don't believe it. Kasi, we have been together for 7 years. Chill lang. And, hindi naman humumpay the way he treats me when we first met. Mm-mm. And Parang- now that we're married, parang ano nga eh, each year, mas lumalalim lang yung love niya for me and me to him. So, Very important talaga na best friend mo yung partner mo. yeah. Best friend. Best friend. Di ba? Nakikita nila yun. Well, anyway, back to the story. Sabi ni OP, grabe rin yung principles mo. Sobrang political at passionate mo. Dahil sa'yo, mga news articles ang binabasa ko tuwing papasok sa school. Ang gandang influence. Dahil sa'yo, naman. natuto rin akong magkapangarap.
Noon kasi masyado lang akong go with the flow eh. Natuto akong mas makinig, mas umunawa, at mas maging empathetic sa paligid ko. Then, I told her about the little things. Kapag may plano tayong magkita, ilang buwan ako nagtitipid sa baon ko. Gusto ko kasi kapag nagkita tayo, hindi mo mararamdaman na tinitipid kita. Di ba, ganun lang naman yung kailangan. Iba kasi nire-reason nila, wala talaga akong extra. With a little effort lang, kayang-kaya mo na kagad eh. Alam ko kasi may mga pumoporma sa'yo na may kaya. Alam ko rin na marami nagtatangkang manligaw kahit may boyfriend ka na. Hindi nila sineseryoso yung relasyon natin dahil LDR pa tayo noon. Hindi mo nga magets dati bakit hindi ako nagsiselos. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto basagin ang mukha nila. Pero instead na magselos ako, I just tried to be better. O, diba? Para maging boyfriend na deserve mo. Very, very green Diba? flag. Lahat nung binabato sa kanyang challenges, nagagamit niya ng tama. Nafu-fuel yung motivation niya to do better. Yeah. Di ba? Hindi siya nagpapaka-bitter lang. Ay, ganito lang kasi kami. Hindi siya nagpapaka-victim mentality. Oh, at all. Diba? Wala. Ito, kaya ko. Kasi gusto ko. Wala, Gagawin ko to mahirap para lang sa'yo. kami. Di ba? Iba kasi talagang mabilis lang mag-reason. Magpapaka-sad boy pa, no? Uy, Ah, ito lang kasi yung kaya ko eh. Sige, iwan mo na lang ako. Ito lang ako eh. Sorry, ganito lang ako ah. Gano'n. Imbes na magpursige ka palalo. Siyempre, ano namang ina-expect mong response sa'yo nun kapag, ay, sorry, ganito lang ako ah. okay lang. Ay, akala mo, ay, yung bangis. Ay, yung bangis. Ay, kawawa naman. Halika nga dito. Tapos sabi niya, and finally, hindi naman talaga ako mahilig magsulat. Pero I made sure to send you handwritten letters. Lagi ko pa sinasama hoodies ko para kahit paano, maramdaman mong kasama mo ko. Kahit nagtaka na nanay ko, ba't paubos na hoodies ko sa cabinet? Hindi ako marunong maglaban nun. Pero tuwing ipapa-LBC ko yung hoodie mo, ibababad ko pa sa Fabcon for ilang hours at isasampay. Para mabango pag natanggap mo. That is so Lalo na't sweet. alam kong ina-allergy ka sa perfumes, di ba? Bawat little thing, naisip niya. Very thoughtful. Tell me they're married and they have a Oo lot nga of eh. kids. When I looked at her, I didn't expect what I saw. She was quietly crying with the biggest smile on her face. Then she said, "Ano ba yan? Parang sasabog puso ko sa'yo. Nakakainis ka talaga." Yung ganun. Feeling ko ganun din yung sabi niya. Nakakainis ka talaga. Inis ko. And right there, I knew. She's the only woman I want to marry. She's still the best thing that ever happened to me. The end. Oh, ang daming apples. Kaya naman pala, very, very wholesome. Which is madalang. A great sa story Reddit. to end the episode. Oo, yeah, very wholesome. Yeah. Para pambanlaw dun sa mga pambabanas kanina. Okay na. Faith in humanity restored dun sa dulo. See, that's the man you Di ba? should be looking for. Yan, feeling mo, galing lang naman siya sa usual Filipino family. Pero kasi, Pero kayang-kaya niya. undeniably so, na it's really hard to find somebody these days. Kita mo nga kanina si OP. Sinong OP? Si OP. Yung, Yung ano, pinapaswipe. oo, yung, pinapaswipe yung credit credit card niya. Si, Minala kasi, siya ng naan. honestly, hindi naman kailangan ng engranding things, like big things, but the little things like that na papadala niya sa LBC, ibababad muna niya sa Fabcon kasi allergic siya sa perfume. You know, that little thing, hindi mo naman kailangan gumastos ng 10,000, Oo. 5,000. You know? Yeah, mostly nga nung ginawa niya, halos wala kang gagastusin eh. It's realistic pa. Pure effort lang. Yeah. Yung mga magbabasa ka ng mga gusto niyang libro. Marami naman online, lalo na yung summaries, katulad ng sabi niya. Wala kang gagastusin doon, effort lang talaga. Mas kapani-paniwala to kasi kung kunyari yung story, parang inano niya ako sa helicopter Oh, wow. or parang Pag, dinadala pang 50 Shades. dinadala niya ako sa ano, ganon. Tinenent. Very, very Wattpad. Come on, I'll take you home. Bilang may Taka. may helicopter na. What do you call? Taka. I know. Basahin natin yung yung ibang top comments. Sige. Sabi nung top comment, ayun, magre-Reddit na nga lang, nainggit pa. May 2.5k upvotes. Sabi naman, nag-reply si OP, dinaan ko lang talaga to sa matinding dasalan dati. Oh, sabi ni OP. Mukha naman siyang mabait talaga. Sabi nung isa, a man who yearns. This is what people are missing out.
You're such a green flag, OP. Oh. Such a green flag. Sabi naman ni OP, I wouldn't be the man I am today kung walang naniwala at nag-inspire sa akin to grow. May humility At pa rin. least siya ginamit for inspiration, not for money. Na-direct niya talaga Not sa tama. money. Kaya parang To be better. pure lang talaga yung intention niya out of love. That is love. Mm. That is love. Naku. Alright. Yan Well, ang stories natin for this episode. It was really fun. It was really fun. If you wanna hear more stories like this, if you wanna hear more from us, let us know down in the comments, and we'll make sure to do more episodes for you. And if you have any suggestions, ano yung mga kwento na gusto nyong itackle, Kung or may meron nakita kayong- kayong sobrang absurd na Yeah. story, na you wanna would be love to discussed read here, it. Yeah. okay, just let us know In the comments below. down in the comments. Don't forget to subscribe and like and share. Alright. Click the bell button. Lahat na. And Lahat pray. No, just comment what you Oo. want to see. You don't have to. Alright. Yeah. Okay. See you next It's time. fun hanging out with you. Bye.